Kaibigan, nasubukan niyo na po ba gumawa ng devotion? Kailangan po natin magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Upang gumawa po tayo ng devotion sa pamamagitan ng SOAP method. Ano nga bang SOAP method? Ang SOAP method ay maganda at madali paraan upang makagawa ng devotion. Ang SOAP method ay ginagamit upang mapadali ang paggawa ng devotion. Doon po ang ibig sabihin ng SOAP, ang S? Sige nga, paliwanag na. Ang S ay scripture. Ang scripture ay salita ng Diyos at linalagay po doon ng verse. At doon po natin kukuhanin yung pag-devotion natin, kung ano ba sinasabi ng salita ng Diyos, ano ba ang nais niya iparating sa atin, ano ba yung nais niya pukawin sa ating mga buhay, nagbibigay ba siya ng babala, warning, o nagpapaalala ba siya ng mga kasalanan na dapat natin alisin sa ating mga buhay, diba? O meron bang pagpapala, yun ay nais iparating lahat sa atin ng Panginoon sa ating pagdidevotion. So sa pagdidevotion, ano pa ang susunod? Letter S is for scripture and letter O is for observation. Ano po ba yung obserbahan natin sa scripture na binasa natin? Dapat isulat po natin yun. Ano mga na-obserbahan natin? Kung may warning ba doon or anong obserbahan mo doon na yun ay makatulong sa iyo para lumago ka pa sa salita ng Panginoon, maunawaan mo ang pag-ibig niya sabihin. Diba? So, ano naman din yung letter A or application. Application, kung ano ang salita ng Lord na na-apply sa buhay mo. I-apply sa buhay mo. At nabago. Mabago ang buhay mo. Na dapat kung ano man yung mga hindi kalugod sa Panginoon, huwag na natin apply sa buhay natin. Diba? Ang atin lang i-apply yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Ano pang sunod? Letter P is? For prayer. So, Ang pinakauli po ng devotion ay prayer. Dapat nananalangin para gabayan ng Panginoon na kung ano man ang binasa mo scripture ay matagumpay ang mga salita ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya dapat lagi mag-pray sa Panginoon, lagi ka magpapag-inig, dapat lagi nakakunik kay Lord ang buhay natin. So kailangan natin manalangin kasi ang panalangin ay buhay ng isang Kristiyano. Ang panalangin ay makapangyarihan. Ang panalangin ang siya nag-uugnay sa atin spiritually sa Panginoon. Kailangan rin natin sa Spiritual bonding sa ating Panginoon. Yan yung, di ba, prayer. Kung manalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, may connection, di ba? Anong tawag ni spiritual bonding tayo sa Panginoon. at saka kailangan rin po natin sa tahimik na lugar. Yan, dapat nagbabasa tayo ng Bible, gawa ng devotion, kailangan ano yon, nasa tahimik na lugar ang pagbabasa ng word, at saka maglaan talaga ng oras para maunawaan natin kung ano bang pinasasabi sa atin ng Panginoon, maging maging alert tayo sa mga sinasabi diyan. Kailangan rin Isa pa, intentionally, dapat intention mo talaga mag-devotion, magbasa ng salita ng Panginoon, diba? Intentionally, may oras at tahimik na lugar. Tsaka kailangan rin po natin maglaan ng oras sa mga makabuluhang bagay. Amen. Tama po yun. Dapat iwasan na natin yung mga bagay na di nakakalugod sa Panginoon. Kundi gawin natin yung makalangit na mga bagay. Focus ourselves, our minds, our souls sa mga heavenly things. No? At wag rin po natin kalimutan magbigay ng chapter kada isang araw. Magbasa ng chapter ng sa isang araw, kailangan nagkakaroon tayo ng oras para sa salita ng Diyos. Yun nga po yung devotion. Magbibigay ako ng chapter. Hindi, and every day, kailangan po magbabasa tayo ng chapter. Paano man po yung chapter, yun na po yung devotion natin. Doon na tayo
himayin natin ang salita ng Diyos. So, that's all guys. Naway, sige Jacob, ikaw na magsalita. ng chapter. Naway, makatulong at may natutunan tayo sa So guys, magbibigay ako ng isang chapter. tulad sa ginawa mo ngayong hapon. Ano ba yung ginawa mo ngayong hapon? Ano ba yung binasa mo? Nagbasa po, tinulungan niyo po ako kung paano mag-devotion. So, Devotion. So, dito, At ano tinulungan pa ba niya. yun? Basta ano pa ba yung ginawa mo kanina? Ano mo yan? Sige na, ano ba yung scripture yung binasa mo? Ako po? scripture. Lucas chapter 21 verse 34 to 38. Observation. Yung chapter muna, pasahin po natin ako sa Lucas. Para Lucas. alam nila yung laman ng Lucas. Lucas chapter 21 verse 34. So, ano sinasabi dito, Apo ko? Basahin mo nga ang Lucas chapter 21 verse 34. Ano sinasabi? Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay biglas kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao, sa ibabaw ng lupa at Verse 36. verse 36. Kaya mag-ingat, handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. So, hanggang dyan na lang Apo ko sa 30, hanggang sa 36 na tama. Verse Hanggang sa 36 yan. So, Apo, ano bang sa paggawa mo ng devotion sa araw na ito, ano ba yung naobserbahan mo dyan sa binasa mo? Ang scripture po ay Lucas chapter 21 verse 36. So, ano yung observation? Ang observation kasi ang kaaway ay laging handa at alerto para tayo ay ipahamak. Right, amen. Tapos, pangalawa, ano pa naobserbahan mo, Apo ko? Makabantay at laging alerto at manalangin lagi. I-focus mo po ang kaisipan at sa makalangit na bagay. Iwasan ang pag-aaksaya ng oras at panahon. So, dito, ito yung mga na-observe mo. Tapos, ano po yung mga bagay na dapat natin iwasan upang hindi masayang ang ating oras? Dapat ko po iwasan ay maliit sa school at malubos ang oras sa gadget at paglalaro. Maubos ang oras mo sa gadget at paglalaro. So, ginagawa mo ba yung Apo ko? So, Opo. ngayon po, dahil alam mo na ang salita ng Panginoon, ikaw ay magbabago na. Dahil ang gusto mo lang gawin ay masunod ang kanyang kalooban, no? Yung dito sa na maging alerto, at huwag tayo malulong sa mga gawa ng makalupang mga bagay, no? Iwanan na natin, iwasan at iwanan na lahat yun, mga bagay nun para magtagumpay ang ating buhay. So, anong prayer natin, Apo, sa hapon na ito? Pray na tayo. Close your eyes, Apo. Sige, manalangin ka. Ano yun? Purihin ka, Panginoon. Paumani sa mali kong nagawa at salamat dahil binago niyo ang buhay ko. Gamit sa inyo at kapurihin ka, Panginoon. Amen. Araw ng pag-devotion sa iyo. Maraming salamat, Panginoon Ugat, patnubayan ng Apo ko, Panginoon Ugat, sa kanyang pagbabasa, paggawa ng devotion, Panginoon Ulod, at sa iyong mga salita, ubugin mo sa Panginoon Ugat, na magkaroon siya ng malalim na ugnayan sa iyo, Panginoon mula ngayon, Panginoon Ugat, sa iyong mga kamuli ko magkatiwala, ang buhay niya, at magamit mo siya, Panginoon Ugat, para din makadala ng mga bata na kapwa niya, Panginoon Ugat, sa iyong paanan. Gamitin mo po siya, Panginoon Ulod, at ito lahat ay nihiling namin sa iyo, Panginoon, para lamang sa iyo kalahatian, Panginoon o God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus we pray. Amen. Tingnan mo yung, naka-record ba tayo? Bye guys. Guys, yan lang po. Please share the video to help others to understand the The word of God. the Making devotion.
to make diversion Devotion. and devotion. See you next time. See you next time. Bye. Next video. In next video.